Magandang araw po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, tayo pong natayo po at manalangin. Banal at mahabagin namin ang Diyos na nasa langit. Panginoon, maraming salamat po sa kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po na bagaman kami po ay miserabling makasalanan, ay inibig niyo po kami ng walang anumang kondisyon. Isinugod po ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo, at sa pamagitan po ng pagdalak ng kanyang napakalaging dugo, kami po ay nalinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya naman po, kami po ay wala na sa katulad sa impyerno. Panginoon, sa tuwing iniisip po namin itong napakamalwalahating pag-ibig na ito, kami po ay walang maisip na anumang paraan para suklian po itong pag-ibig na ito, Panginoon. Tanging yung pamumuhay po namin, na nais po namin ipamuhay sa nalalabi naming oras, Panginoon, sa mundong ito, nawa may pamuhay po namin ng nayon po sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami na makapamuhay po kami na bagaman umaharap po kami sa iba't ibang mga pagdurusa, ay maging tapat po kami sa iyo at umasa lamang po sa lahat po ng pagkakataon. Kaya po ni Jose na aming pag-aaralan ngayong araw na ito, nawa kapulutan po namin ng aral yung kanyang pinagdaanan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na yung Diyos na kumilos kay Jose, siya yung Diyos na kumikilos sa amin. Kaya, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong salita, ihiyag niyo po sa amin ang iyong kalooban. Ako rin po, Panginoon, ako po ay dumadalangin na tulungan niyo po ang kahinaan ng aking mga labi, nang sabihin, Panginoon, ay maihiyag ko lamang po ang iyong kalooban. Panginoon, kami po ay labis na nagpapasalamat. Ito yung aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po muli. So, ang title po ng ating pag-aaralan po ngayon ay sa Unit 18, Joseph who became a governor. Sa unang talata po natin, buksan po natin yung Genesis chapter 41. Sa Genesis po chapter 41, verse 40 hanggang 43. Babasahin ko po. Ikaw ang magiging pinuno sa aking bahay, at ayon sa iyong salita ay susunod ang aking buong bayan. Tanging tungkol lamang sa pagkahari magiging mataas ako kaysa iyo. Sinabi ng Paraon kay Jose, ikaw ay inatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Inalis ng Paraon sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinutan ng pinong lino at inilagay ang isang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Siya'y pinasakay niya sa karwahe na para sa ikalawang pinakamataas na pinuno, at sila'y sumisigaw sa unahan niya, lumuhod kayo. Sa gayoy, inilagay siya bilang puno sa buong lupain ng Ehipto. So, sa binasa po nating talata, may kita po natin na sinabi dito ni Paraon na ikaw ay inatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. So, bagaman yung Paraon po, yung nagsabi ng salitang ito, subalit yung Diyos po yung naglagay kay Jose sa pagiging prime minister sa Ehipto. So, pag-aaralan po natin kung ano yung pinagdaanan ni Jose bago siya naging prime minister sa Ehipto. So, maraming mga pinagdaanan si Jose bago niya naabot yung pagiging gobernador doon sa Ehipto. So, sa pamumuhay ni Jose, matututunan natin kung paano tayo tumanggap ng kaluwalhatian sa harapan ng Diyos. So, dito, sa unang Pedro chapter 5, verse 6, babasahin ko. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa takdang panahon. So, sabi po dito, upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Tanging Diyos lang po yung may kayang gumawa nito. So, ibig sabihin po, yung Diyos, yung nagtaas kay Jose. Yung Diyos, yung naglagay bilang gobernador kay Jose doon sa Ehipto. Sabi ito, takdang panahon. So, sa lahat ng mga pinagdaanan ni Jose ng mga pagdurusa, sa kanyang kahirapan, nung nalagpasan niya yun, nung napagtagumpayan niya yun, inilagay siya bilang prime minister doon sa Ehipto. So, sa pamagitan ng talatang ito, maunawaan natin na itinataas ng Diyos ang mga tao umaasa at nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Hindi lingid sa ating buhay,
hindi lingid ang ating buhay sa paningin ng Diyos. Alam niya ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin. At anumang nangyayari sa buhay natin, ito ay nasa ilalim ng plano at biyaya ng Diyos. Sa unang Samuel, chapter 2, verse 7, babasahin ko, ang Panginoon ay nagpapatukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. So sabi dito, ang Panginoon ay nagpapatukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ay nagpaparangal. Ibig sabihin po, yung Diyos yung namamahala sa ating buhay. Yung buhay po natin ay nasa ilalim ng plano ng Diyos. Sabi dito, ang Panginoon nagpapatukha at nagpapayaman. Ibig sabihin po, doon sa mga kahirapan o pagdarusa ni Jose, ay naroon po yung makapangyarihang plano ng Diyos. At doon sa kanyang pagkatatag bilang Prime Minister, yung Diyos din po yung naglagay sa kanya ron. Kaya sa Kawikaan chapter 5 verse 21, sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang sinisiyasat ang lahat ng mga landas. Lahat ng ating mga lakad, yung pamumuhay natin ay nasa harapan ng Panginoon. Hindi lingid sa Panginoon yung mga ginagawa natin o yung mga pinagdadaanan na pagdarusat sa buhay natin. So, ibig sabihin, ang Diyos ang namamahala sa ating buhay. Alam niya kung ano ang makakabuti at kung ano ang makakasama para sa atin. At dahil doon, marapat lamang na magpakumbaba tayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Minsan, ang buhay natin ay nasa maayos na sitwasyon. Minsan naman, nasa hindi magandang sitwasyon. Gayunpaman, ito ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos. Bagaman hindi natin alam kung anong magiging resulta ng ating pamumuhay, ano man ang sitwasyon na dapat nating kaharapin, dapat tayong umasa at magtiwala lamang sa Diyos. Bakit? Sa unang verse na binasa natin sa 1 Peter chapter 5 verse 6, may takdang panahon upang itaas tayo ng Diyos at ang itinataas lamang ng Diyos ay yung mga mapagpakumbaba sa kanyang makapangyarihang kamay. Yung mga umaasa at nagtitiwala lamang sa Diyos. Kawikaan chapter 22 verse 29, babasahin ko po. Nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Ibig sabihin po, yung salitang mahusay, ibig sabihin po, yun yung mga tapat na sa anumang sitwasyon ay tapat po sila. Anumang kalagayan, tapat sila sa harapan ng Diyos. Maging mabuti man yung sitwasyon nila, maging mahirap man yung sitwasyon nila, tapat po sila sa harapan ng Diyos. Sila yung mga taong itinataas ng Diyos, gaya ni Jose. Di ba si Jose? Naging maunlad siya doon sa bahay ni Potiphar, tapos pagkatapos nun, sinubok siya. Inakit siya ng asawa ni Potiphar. Nilagay siya doon sa kulungan. Sabi doon, nung nandun siya sa bahay ni Potiphar, kasama siya ng Diyos. Nung nandun siya sa kulungan, kasama siya ng Diyos. So, ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon, naging kasama ng Diyos si Jose at naging tapat siya, ano man yung naging kanyang kalagayan. Kaya, yung mga tao na nagiging tapat sa kanilang pamumuhay, ano man ang maging sitwasyon, sila yung itinataas ng Diyos. Genesis chapter 45, verse 5 hanggang 8. Ngayon, huwag kayong mahati o magalit sa inyong mga sarili sapagkat ako'y ipinagbili nyo rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos una sa inyo upang magligtas ng buhay, sapagkat ang taggutom ay 2 taon na sa lupain at 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. Sinugo ako ng Diyos una sa inyo upang mapanatili para sa inyo ang mga natitira sa daigdig at upang panatilihin buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Kaya hindi kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos. At ginawa niya ako bilang ama kay Faraon at bilang Panginoon sa kanyang buong bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Ito po yung pagkakataon na humarap yung kanyang mga kapatid ni Jose sa kanya. Sabi po rito, kaya't hindi kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ng Diyos. Sa lahat ng mga pinagdaanan ni Jose, naunawaan niya na yung Diyos yung naglagay sa kanya doon sa mga sitwasyon kanyang dinanas.
Kaya hindi si Faraon yung nagtalaga kayo kasi bilang prime minister, kundi yung Diyos. Yung Diyos yung naglagay sa kanyang posisyon. Kung titignan natin ang naging buhay ni Jose, maraming mga pagdurusa ang dinanas niya sa kanyang buhay. Bagaman hindi siya nakagawa ng anumang kasalanan sa harapan ng Diyos, kaya kung titignan natin ang naging buhay ni Jose, ito ay nasa ilalim ng plano ng Diyos. Bagaman hindi siya gumawa ng kasalanan, balit nagdusa pa rin siya. Pinaranas sa kanya ng Diyos yung mga iba't ibang pagdurusa. Kaya malalaman natin, maunawaan natin na yung buhay ni Jose ay nasa ilalim ng plano ng Diyos. So ang buhay ni Jose ay nasa ilalim ng kalooban at biyaya ng Diyos. Una, ang panimula ng pagdurusa ni Jose. Nabasahin ko po yung Genesis chapter 27, verse 4 hanggang 5. Nakita ng kanyang mga kapatid na siya ay minahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niyang mga kapatid at siya'y ginaputan nila at hindi sila nakipag-usap ng payapa sa kanya. Minsan ay nanaginip si Jose at nang isalaysay niya ito sa kanyang mga kapatid, lalo pa silang napuot sa kanya. So, dahil higit na minahal ni Jacob si Jose kaysa iba niyang mga anak, so kinaingitan si Jose ng kanyang mga kapatid. So, mas lalo silang napuot sa kanya nung sabihin ni Jose sa kanyang mga kapatid yung kanyang dalawang panaginip. So, bagaman alam ni Jose na galit na sa kanya yung mga kapatid niya, so sinabi pa rin niya yung dalawang panaginip niya. Bakit? Dahil alam ni Jose na ito ay biyaya na mula sa Diyos. Isang biyaya para sa kanya yung makakita ng pangitain mula sa Diyos. So, pangalawa po, mga paghihirap na dinanas ni Jose dahil sa pag-iingat niya ng kanyang pananampalataya. So, bagaman iningatan ni Jose yung kanyang pananampalataya, dumanas pa rin po siya ng mga pagdurusa. So, una po, kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid dahil sa higit siyang pinahal ng kanyang ama at dahil sa pagtanggap ng biyaya mula sa Diyos. Pangalawa po, sinunod niya ang utos ng kanyang ama na tignan kung ano ang kalagayan ng kanyang mga kapatid, subalit ipinagbili siya sa lupain ng Ehipto. So sabi sa kanya ng kanyang ama, si Jacob, hindi ba nasa Shechem yung mga kapatid mo? So tignan mo yung kanilang mga kalagayan kung sila ba ay nasa mabuting sitwasyon. So bagaman sumunod si Jose sa utos ng kanyang ama, ito ay hindi naging mabuti para sa kanya. Ipinagbali siya ng kanyang mga kapatid doon sa lupain ng Ehipto. Pangatlo po, tumanggi siya na gumawa ng kasamaan sa pag-iwas sa asawa ni Potiphar. Subalit, pinagbintangan siya at dinala siya sa bilangguan. So, bagaman naging masunurin si Jose, dumanas pa rin siya ng pagdurusa. Bagaman tumanggi siya para gumawa ng kasalanan, dumanas pa rin siya ng pagdurusa. Di ba po? Di ba? Mas mabuti nang gumawa ng mabuti kung yun po yung kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po sa 1 Peter chapter 3 verse 17. Babasahin ko po. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Opo. Mas mabuti po na magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ang kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. So dahil sa pag-iingat ng pananampalataya ni Jose, nakaranas po siya ng mga pagdurusa. So ganun din po sa ating pamumuhay Kristiyano. Sa pag-iingat po ng ating pananampalataya, nakaranas din po tayo ng mga pagdurusa sa ating buhay Kristiyano. At ito po yung kailangan nating mapagtagumpayan sa ating Christian life, na harapin yung mga pagdurusa ng may katapatan na nagtitiwala lamang po sa Diyos. Bakit po tayo dumadanas ng pagdurusa? Sa 1 Peter chapter 1 verse 7 po, babasahin ko, upang ang kadilisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauuwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Sabi po rito, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauuwi sa kapurihan, kaluwalhatian, karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Opo.
Sa mga pagdurusa o kahirapan po na pinagdadaanan po natin, alam niyo po, ito yung pagsubok sa atin ng Panginoong Hesus na dapat natin mapagtagumpayan. Bakit po? Upang ang kadalisayan ng ating pananampalataya po, bagaman sinusubok po tayo ng mga pagdurusa, ay mauwi po ito sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. So bagaman nasa kahirapan po tayo, bagaman dumadanas po tayo ng pagdurusa, ang pinakamahalaga po roon ay ang Diyos ay kasama natin sa ating buhay sa lahat ng pagkakataon. So, dito po sa main script po sa script, babasahin ko po, nalagay sa panganib ang buhay ni Jose sa kamay ng kanyang mga kapatid. So, bagaman nalagay po sa panganib yung buhay ni Jose sa kanyang mga kapatid, yung Diyos po ay kasama niya. So dahil sa pagsunod ni Jose sa utos ng kanyang ama na alamin ang kalagayan ng kanyang mga kapatid, ay nabigit sa kamatayan ang buhay ni Jose. Kung tayo ang nasa kalagayan ni Jose, kung tayo yung nasa sitwasyon ni Jose, so mapapanatili din ba natin yung pananampalataya natin sa Diyos? Diba? Minsan, may nakapagsabi, ginagawa ko naman yung kalooban ng Diyos, sinusunod ko naman yung kalooban ng Diyos, bakit dumadanas pa rin ako ng mga ganitong pagdurusa o mga pagsubok sa buhay ko? So ano man yung maging sitwasyon ng buhay natin, dapat mapanatili natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Bakit? Dapat natin maunawaan na yung Diyos ay lagi nating kasama. Sa katunayan, hindi ang kanyang mga kapatid yung naging dahilan kung bakit ibinenta si Jose sa Ehipto. Ang buhay ni Jose ay nasa ilalim ng plano ng Diyos. Kung hindi napunta sa lupain ng Ehipto si Jose, hindi sana siya naging Prime Minister sa Ehipto. Marahil, mamatay sa gutom ang mga Israelita dahil sa nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain at ginamit ng Diyos si Jose upang mapanatiling buhay. Ang napakaraming tao sa kabila ng mga pagdurusa ay may mga mabuting bagay na nais ibigay sa atin ang Diyos. So po yung pinakamaganda. Yung sa kabila po ng mga pagdurusa, kahirapan, ay may mga mabubuting bagay yung nais na ibigay sa atin ng Diyos. Diba? Si Pablo, diba? Si Pablo, nung nasa kulungan siya sa Acts chapter 16, diba? Doon nagdusa siya, diba? Nasa kulungan siya. Gayun pa man, kahit nasa kulungan siya, diba? Sabi doon, nanalangin siya at umawit siya ng himno. Diba? Doon sa kabila ng kahirapan ni Pablo, di ba may naligtas yung bantay sa kulungan? So, ganun din sa buhay natin. Sa kabila ng pagdurusa po, alam niyo po, sa kabila doon, may mabuting bagay yung nais na ipakita sa atin ng Diyos o nais ibigay sa atin ng Diyos. Ang pinakamahalaga po doon, sa anumang sitwasyon, ang Diyos ay kasama natin. Sa Hosea po, chapter 1, verse 5, walang sino mang tao magtatagumpay laban sa Diyos sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y nakasama ni Moses, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iwan ni pababayaan man. Ito po yung pinakamahalaga sa buhay natin. Sabi ito, hindi kita iwan ni pababayaan man. Ito po rin yung sinabi ng Jesus bago siya umakyat doon sa langit. Sinabi niya doon sa kanyang mga alagad sa Mateo, di ba? Ako'y makakasama nyo palagi. So ito yung pinakamahalaga po yung Diyos lagi natin kasama, hindi niya tayo pabayaan sa anumang sitwasyon. Kaya si Jose ay naging kasama ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. So si Jose, naging kasama niya yung Diyos habang nagtatrabaho siya doon sa bahay ni Potiphar, di ba? Sa Genesis chapter 39 verse 2, ang Panginoon na naging kasama ni Jose at siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang amang taga-Egypto. So, naging maunlad si Jose sa bahay ni Potiphar. Lahat ng ginagawa ni Jose sa bahay ni Potiphar ay umuunlad. So, bagaman tinulungan siya doon ng Diyos, naging maunlad siya doon sa bahay ni Potiphar, pero hindi lang yun yung dahilan kung bakit dinala ng Diyos si Jose doon sa Egypto. Ipinaranas ng Diyos kay Jose yung isang pagsubok. Si Jose na dumanas ng pagsubok doon sa asawa ni Potiphar.
So, dahil sa panunukso ng asawa ni Potiphar sa kanya, di ba? Dahil sa takot ni Jose sa Diyos, tinanggihan niya yung kasalanan ang maaari niyang gawin. Sabi niya, hindi ko magagawa yung ganitong kasalanan sa harapan ng Diyos. At yung naging resulta noon, ang kanyang pag-iingat ng kanyang pananampalataya, dinala siya doon sa bilangguan. Doon sa Awit chapter 73 verse 13, sa walang kabuluhan ay pinanatili kong malinis ang aking puso at ang aking mga kamay sa kawalang sala at hinuhugasan ko. So sabi niya, ito yung pinakamahalaga sa harap ng kasalanan ko. Sa walang kabuluhan ay pinanatili kong malinis ang aking puso. Ito po yung mahalaga na mayroon tayo. Sa walang kabuluhan ay pinanatili kong malinis ang aking puso. Yung tapat na puso natin sa harapan ng Diyos. Diba? Unawaan niya Jose na siya ay namumuhay sa harapan ng Diyos. Kaya natakot siya, may takot siya sa Diyos. Kaya naiwasan niya yung panunukso sa kanya ng asawa ni Potiphar. Dahil naipit tayo sa oras at yung mga nasa harapan lang natin, yung mga nakikita natin, para sa atin napakahirap na paniwalaan yung salita ng Diyos kapag nasa mahirap tayong sitwasyon. Pero kung mayroon tayong pagtingin, gaya ng pagtingin ng Diyos, mayroon tayong kapangyarihan o kaalaman gaya ng Diyos na nakakita na nakakakita at nakakaalam ng lahat ng mga bagay, madali tayong magtiwala at umasa sa salita ng Diyos. So, si Jose sa bilangguan. Si Jose sa bilangguan sa Genesis chapter 39, verse 20 hanggang 21. Babasahin ko. Kinuha si Jose ng kanyang Panginoon at inilagay sa bilangguan sa lugar na pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. Subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at ipinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Dito, bagaman nasa bilangguan si Jose, pinakamahalaga po rito, sabi po rito sa talatang ito, subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Ano man yung pagdarusa natin, pinakamahalaga po, kasama natin ang Diyos at yung makita natin yung tapat na pag-ibig ng Diyos. Kasama dito, sa bilangguan, nakasama po ni Jose yung dalawang tao dito, yung katiwala ng kopa ng hari at yung panadero ng hari. So, dito po nagkaroon ng panaginip itong dalawang ito at ipinaliwanag ni Jose yung kanilang mga panaginip at base doon sa pagpapaliwanag ni Jose ay nagkatotoo yung nangyari yung kanilang panaginip. So yung panadero ng tinapay namatay, tapos yung katiwala ng kopa ng hari ay ibinalik doon sa kanyang posisyon. So sabi ni Jose sa kanya, alalahanin mo ako pag nakalaya ka na dito sa kulungan. Pero sa mga palad po ay kinalimutan siya. Sa loob ng 2 taon, kinalimutan siya nung katiwala ng kopa ng hari. Sabi sa Genesis chapter 40 verse 23, gayon may hindi naalala si Jose ng puno ng katiwala ng kopa, kundi nakalimutan siya. So nakalimutan si Jose. So nagkaroon ng pag-asa si Jose na makakalaya ko sa kulungan ito kapag naalala ko ng katiwala ng kopa ng hari. Gayunpaman ay hindi siya naalala. So umasa si Jose. Gayunpaman nabigo yung kanyang pag-asa ngayon. So gayunpaman po, doon po sa ganung kalagayan ni Jose ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Saling naging desperado siya. So bilang anak ng Diyos, so dapat nating maunawaan na sa kabila ng mahirap na sitwasyon, bagaman sa tingin natin wala na tayong pag-asa, gayunpaman dapat tayo magkaroon ng desperadong puso na umasa sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Alam natin na yung Diyos yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yung Diyos lang yung tanging magbibigay sa atin ng kaligtasan, ano man ang maging sitwasyon. Dito po, sa Awit chapter 40, verse 17,
Dahil sa ako'y nahihirapan at nangangailangan, alalahanin nawa ako ng Panginoon. Ikaw ang aking saklolo at aking tagapagligtas. Huwag kang magtagal, o aking Diyos. So, bagaman minsan nararanasan natin yung matagal na kasagutan ng Diyos, gayunpaman, dapat tayong manatili sa ating katapatan. Dapat umasa lamang tayo sa Panginoon. Sabi po rito sa binasa natin sa Awit chapter 40 verse 17, dahil sa ako'y nahihirapan at nangangailangan, alalahanin nawa ako ng Panginoon. Ikaw ang aking saklolo at aking tagapagligtas. Huwag kang magtagal, o aking Diyos. Di ba si David, may 10 taon siyang hinabol ni Saul. Gayunpaman, umasa lang siya at nagtiwala sa harapan ng Diyos. Bagaman lumakad siya sa lilim ng kamatayan, bagaman nung sitwasyong iyon, nung hinahabol siya ni David, ay ang kanyang tiwala ay nandun lamang sa Diyos. Yung pag-asa niya ay nasa Diyos lamang. Bakit? Dahil alam niya na yung Diyos lang yung makakatulong sa kanya. Kaya sabi niya, ikaw ang aking saklolo at aking tagapagligtas. So, hindi tayo magtitiwala sa tao. Sa Diyos lamang tayo magtitiwala na siyang tumutulong sa atin, sa ating mga kahirapan. Dito, ang Diyos ay may perpektong oras. Yung Diyos po, meron siyang perpektong oras kung kailan po siya kumikilos upang tayo ay tulungan. So, pagkalipas ng 2 taon, di ba, nanaginip yung Paraon. So, naalala ng katiwala ng Kopa ng Hari na may isang Hudyo doon sa kulungan na kayang mag-interpret o magpaliwanag ng panaginip. Kaya, pinatawag si Jose at ipinaliwanag ni Jose yung panaginip ng Paraon na sabi ng Paraon, yung nanaginip ako ng may 7 baka na mga pangit, tapos kinain yung mga matatabang baka, tapos yung buhay na pangit at yung magandang buhay. So, pinaliwanag ni Jose yung panaginip na yung magkakaroon ng 7 tagutom, 7 taong tagutom at 7 taong kasaganaan. So, dito sa Genesis chapter 41, verse 38 hanggang 44, kaya sinabi ng Paraon sa kanyang mga lingkod, makakita kaya tayo ng isang tao kagaya nito na kinasiyahan ng Espiritu ng Diyos. Sinabi ng Paraon kay Jose, yabang itinuro sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magiging pinuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay susunod ng aking buong bayan. Tanging tungkol lamang sa pagkahari, magiging mataas ako sa iyo. Sinabi ng Paraon kay Jose, ikaw ay nataas ako upang mamahala sa buong lupay ng Egypto. Inalis ng Paraon sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinuotan ng pinong lino at inilagay ang isang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Siya'y pinasakay niya sa karwahe na para sa ikalawang pinakamataas na pinuno. At sila ay sumisigaw sa unahan niya, lumuhod kayo, sa ngayon inilagay siya bilang pinuno sa lupay ng Egypto. Sinabi ng Paraon kay Jose, ako ang Paraon at kung walang pagsang-ayon mula sa iyo ay hindi magtataas ang sinong tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa buong lupay ng Egypto. So, sa sitwasyong ito, na-imagine kaya ni Jose kung gaano nakamamanghang kaluwalhatian yung natanggap niya. Marahil hindi ito may imagine ni Jose. So, alam niyo po, sa mga sitwasyong pinagdadaanan natin sa buhay natin, so hindi natin makikita o malalaman yung susunod na mangyayari sa buhay natin. So, maraming pagkakataon na nadidismaya tayo at humanap tayo ng mga nadidismaya tayo dahil lumaharap tayo sa mga mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, sa kabilang banda, alam niyo po, tinutulungan tayo ng Diyos upang mapagtagumpayan yung lahat ng kahirapan o mga sitwasyon sa buhay natin. Alam niyo po, pagkatapos natin mapagtagumpayan ng kahirapan, paunawaan natin na may Diyos na gumagabay sa atin. Yun po yung maunawaan natin. So kaya, doon po sa kahirapan, napakahalaga po yung ating attitude. Ano ba yung tamang attitude sa harap ng mga pagdurusa? Sa Awit chapter 37, verse 5 hanggang 8,
Pagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pakikinggan niyang gaya ng liwanag, at iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok, ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. So alam niyo po, yung ating pagtsatsaga natin habang hinihintay natin yung pagliligtas ng Diyos, habang hinihintay natin na ayusin ng Diyos yung mga sitwasyon, ito po ay napakahalaga. So, mahalaga po yung ating attitude sa harap po ng kahirapan. Bagaman mahirap, pero ang pinakamahalaga po dito, yung magtiwala po tayo sa Diyos na naghihintay ng may katyagaan at may tapat na puso. Ang Diyos, dahil yung Diyos po ay ginagawa niyang mabuti yung masama. Makapangyarihan po yung Diyos natin. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 50, verse 19 hanggang 20. Subalit sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin. Ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. So ito na po yung natakot yung kanyang mga kapatid nung umarap sila kay Jose. Baka maalala ni Jose kung ano yung ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Bagaman ngayon, sinabi ni Jose sa kanila, sapagkat ako ba'y nasa lugar ng Diyos, kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan. Ito po yung pinakamaganda rito, na doon po sa pagdurusa ng pinagdadaanan po natin, alam niyo po, kayang gawin ng Diyos ito na mabuti. Doon po sa mga pagdurusa, may ibubunga po mabuti ito para sa atin. So dahil doon, naunawaan po ni Jose na hindi dahil sa kanyang mga kapatid kung bakit siya napunta sa Ehipto. Nalaman niya na ang Diyos yung may plano ng lahat ng mga bagay na nangyari sa kanya. Naunawaan niya po yun. Kaya hindi niya nagawang magalit o hatulan ng kanyang mga kapatid. Gayun din sa atin. Ano man ang ginawa sa atin ng ibang tao, kung maunawaan natin na ang Diyos ang may plano kung bakit nangyayari sa atin yung mga ganang sitwasyon, magagawa rin po natin magpatawad. Bakit? Kasi maunawaan natin, hindi tao yung naging dahilan, kundi yung Diyos. Bakit? Siya yung may plano ng buhay natin. Nasa ilalim ng kanyang pamamahala, yung mga nangyayari sa buhay natin. So yung mga dahilan ng pagdurusa. Awit chapter 66, verse 10 hanggang 12. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang sumusubok sa amin, sinubok mo kami na gaya ng pagsubok sa pilak. Iyong inilagay kami sa lambat, nilagyan mo ng malapit na pasa ng aming mga balikat. Hinayaan mong sakyan ng mga tao ang aming mga ulo. Kami ay dumaan sa apoy at sa tubig, at dinala mo kami sa kasaganan. Pagkatapos po ng kaligtasan, ipinahintulot sa atin ng Diyos ang mga pagdarusa upang masigit tayong sumagana. Nais ng Diyos na yumaman tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagdurusa. Ang ating pananampalataya po ay sumasagana kapag dumadanas po tayo ng mga pagdurusa. Sa pamamagitan po ng pagdurusa, masusukat po natin yung ating pananampalataya. Alam niyo po, bakit ipinahintulot ng Diyos yung mga pagdurusa sa buhay natin? Upang masigit tayong magtiwala at umasa sa Kanya. Nang sa gayon, yung pananampalataya po natin ay lumakas. Pangalawa po, ang Diyos ay kasama natin sa gitna ng pagdurusa. Isaiah chapter 43, verse 2 hanggang 3, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog, ay hindi kanila aapawan. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog. At hindi ka tutupukin ng apoy. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas, aking ibinigay sa Ehipto bilang pantubos sa iyo ang Ethiopia at ang Seba bilang kapalit mo.
So, magaman na sa pagdarusa po tayo, mahalaga po ron, ito po, yung sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Israel, ang iyong tagapagligtas, ito yung pinakamahalaga po, yung Diyos na bagaman dumaraan po tayo sa mga pagdarusa, mga kahirapan, sabi ko rito, ako'y makakasama mo. Yun po yung pinakamahalaga po, yung sino ba yung kasama natin. Kapag alam natin na yung Diyos yung kasama natin, lumakad man tayo sa dilim ng kamatayan, wala tayong katatakutan naman. Bakit? Yung Diyos yung kasama natin. Pagkatapos po ng pagdarusa, ay mayroon pong kalwalhatian. Yun po yung pinakamahalaga po doon, di ba? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ni Jose ng mga kahirapan, naging prime minister siya doon sa Egypto. Maraming mga sinaunang mananampalataya, yung mga patotoo nila na bagaman dumanas sila ng mga pagdurusa, ay sa bandang huli ay tinanggap po nila, tumanggap sila ng kaluwalhatian mula sa Diyos. Diba? Gaya ni Jacob. Sa tunayan, napakahirap unawain yung nangyari kay Jacob. Gayunpaman, yung patotoo ni Jacob ay ito po sa Job 23 verse 13 hanggang 14. Ngunit siya hindi nagbabago at sinong makakahimok sa kanya. Kung paano ang kanyang ninasa, iyon ang kanyang ginagawa, sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin at maraming gayong mga bagay ang nasa kanyang isipan. Naunawaan ni Jacob na yung Diyos, yung may plano nung mga nangyari sa kanya bagaman dumaan sa isang araw na wala lahat yung kanyang mga ari-arian. Pagkatapos, nagkaroon siya ng maraming sakit. Tapos sabi sa kanya ng kanyang asawa, sumpay mo na ang Diyos at mamatay ka na. Gayunpaman ay nanatili si Job sa kanyang mananampalataya. Sabi niya rito, sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin. So may plano yung Diyos sa buhay ni ako. Ganun din, sa buhay ni Job. Ganyan din po sa atin. Yung Diyos ay may plano sa buhay natin. Sabi dito, at maraming gayong mga bagay ang nasa kanyang isipan. Maraming plano po yung Diyos sa atin. So gaya ni Job, na dumanas ng mga pagdurusa at naunawaan niya na yung Diyos yung may plano sa kanya. Lahat na nangyari sa kanya, nalaman niya na ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos niya mapagdaanan lahat ng pagdarusa sa kanyang buhay, di ba? Dinoble ng Diyos yung kanyang mga ari-arian, tapos binigyan siya ulit ng kanyang mga anak. Diba? Pagkatapos ng suffering, glory. So, ganun yung buhay po natin bilang mga anak ng Diyos. Diba? So, sa po si Pablo. Patotoo ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 hanggang 8. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ng aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya, kahit mula ngayon ay nakalaan sa akin ang putong ng katwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon, na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So alam natin kung gaano kahirap yung mga dinanas ni Pablo, di ba? Habang ipinapangaral niya yung Ebanghelyo, gutom, hubad, puyat, di ba? Nilalamig. Ang dami mga pagdurusang pinagdaanan ni Pablo habang ipinapangaral niya yung Ebanghelyo. Kaya pa man sabi niya dito, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Bawat isa po sa atin ay may mabuting pakikipaglaban. So dapat natin takbuhan itong mabuting pakikipaglaban na ito. Dapat natin ingatan yung ating pananampalataya habang tumatakbo tayo sa ating takbuhin upang makamit po natin yung putong ng katwiran. Kaya mahalaga na yung Diyos yung kasama natin sa ating takbuhin. Ito yung takbuhin na dapat nating takbuhan. Kaya mahalaga po na habang namumuhay po tayo, habang tumatakbo tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, mahalaga na iniingatan natin yung ating pananampalataya. Dahil may nakalaan sa atin na puso ng katwiran. Sa Roma chapter 8 verse 18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat na may hambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin.
Bagaman maraming paghihirap sa ating pamumuhay, marami tayong dinadanas, alam niyo po, yung mga paghihirap, yung mga pagdurusa, hindi po yung maiaambing ito doon sa kalwalatiang matatanggap natin. Kaya magkaroon po tayo ng kaisipang ganito na kahit na yung kasalukuyang dinadanas ko ng mga kahirapan, kapag ako naman ay umarap sa Panginoong Kristo, ay hindi ito maiahambing doon sa kalwalatiang mahayag sa atin. Alam niyo po, ito yung umaalig sa atin bilang mga anak na Diyos. Yung kalwalatiang mahayag sa atin. Susunod po, ang Diyos ay kasama natin na gumagawa upang may sa katuparan ang mga mabubuting bagay. So yung Diyos po, alam niyo po, kumikilos siya para may sa katuparan po sa atin yung mga mabubuting bagay. Diba sa Roma chapter 8 verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang mga layunin. Alam niyo po, yung Diyos ay kasama natin sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Alam niyo po, gumagawa siya para sa ikabubuti natin. May plano yung Diyos, di ba? Sa Jeremias chapter 29 verse 11, sabi po roon, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Yung mga Israelita po, nung nabiyag sila doon sa lupain ng Babylonia, sa loob ng 70 years, di ba? Pagkatapos po noon, ibinilig uli sila doon sa kanilang lupain. Kasi yun yung plano ng Diyos. Bagaman una, hindi nila maintindihan kung bakit nangyayari sa kanila, kung bakit nabiyag sila. Gayun pa man, bagaman dumala sila ng mga kahirapan, subalit yung mga nangyayari sa kanila ay nandoon sa ilalim ng plano ng Diyos. Sabi po rito, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama. So, alam niyo po, yung mga lalo sa dinadanas natin ngayon sa pandemyang ito, alam niyo po, may mabuting plano ang Diyos para sa atin. Ito po ay panukala para sa ikabubuti natin at hindi sa ikasasama. Kaya, ano man yung mga pagdarusa, magtiwala lamang po tayo sa Diyos at mamuhay tayo na may katapatan sa harapan ng Diyos. Bakit? Sa takdang panahon, itataas po tayo ng Panginoon. So, kailangan natin kung bakit tayo nandun sa pagdarusa, dito po sa Brito, kailangan natin ng oras para sa pagsasanay hanggang sa matupad ang salita ng Diyos. So, awit, chapter 105, verse 17, hanggang 19. Babasahin ko. Siya nagsugo ng isang lalaki sa unahan nila. Si Jose na ipinagbili bilang alipin. Ang kanyang mga paa ay sinaktan ng mga tanikala. Siya nilagyan ng kwelyo na bakal. Hanggang sa ang kanyang salita ay maganap, siya ay sinubok ng salita ng Panginoon. So, ang Diyos ay may pangako sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, ang katapatan ng salita ng Diyos ay matatanggap ng mga taong matyagang naghihintay hanggang sa may sakatuparan sa kanila ang ipinangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay matatanggap natin kung tayo ay magiging tapat at sumusunod sa kanyang salita sa kabila ng pagdurusa. Hayaan natin subukin tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagdurusa hanggang sa matupad sa atin ang pangako ng Diyos. Ang dahilan kung bakit may pagdarusa ay upang maging karapat-dapat tayo sa kalwalatiang matatanggap natin. Pangalawa, ang Diyos ay nagbibigay ng mabuting bunga sa mga taong tapat. Kung titignan natin ang mga pagdarusa na naranasan ni Jose, ito ay tila walang pag-asa. Gayunpaman, naging matapat siya sa lahat ng sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa tuwing nalalampasan niya ang mga sitwasyon, napagtatanto niya na ang pamamaraan o ang pag-iisip ng Diyos ay mas higit na mas mataas kaysa kanyang pag-iisip. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, dapat nating mapagtagumpayan ang mga sitwasyon habang nabubuhay tayo sa mundong ito na may katapatan sa ating pamumuhay.
Sa awit chapter 37 verse 3, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasiran. Ito po yung magandang verse dito. Sabi po, magtiwala ka sa Panginoon. Habang nagtitiwala tayo sa Panginoon, kailangan may ginagawa rin po tayo. Ang gagawin natin, gumawa ng kabutihan. Hindi lang basta tayo kung nagtitiwala, kundi magtiwala kasabay po nun, dapat gumagawa rin po tayo ng kabutihan sa Panginoon. Nang sa gayon, makapanirahan po tayo sa lupain at magtamasa ng katiwasiran. Upang makapanirahan tayo dito sa mundo na may kapayapaan sa kabila ng pagdurusa, kailangan natin magtiwala sa Diyos at namubuhay na may tapat na puso anuman ang maging sitwasyon. Awit chapter 7, chapter 5, verse 9. Babasahin ko ulit ito, itong talatang ito sa inyo. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pakikinggan niya gaya ng liwanag at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa dumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang magimutok, ito ay maghahalid lamang sa kasamaan sapagkat ang masasama ay tatanggalin. Ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Dito sabi dito ay pagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Sa buhay natin, ano dapat yung ipinagkakatiwala natin sa Panginoon? Dito po, sabi dito, dapat tayong manahimik at matyagang naghihintay sa Panginoon dahil tanging sa Diyos lang tayo aasa. Tanging sa Diyos lang yung pag-asa natin. Sunod po, puso may katapatan sa Diyos na umaasa at nagtitiwala sa na kaya niyang isakatuparan yung kanyang pangako sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangalawa po, pangatlo may nagtitiwalang mayroong nag-iisang Diyos na buhay. Tunay na Diyos na hindi nagbabago, na laging tapat sa kanyang pangako. Kaya mahalaga ang ating attitude habang naghihintay tayo sa pagliligtas ng Panginoon. Bagaman nanakad tayo sa limit ng kamatayan, wala dapat tayong ikatakot dahil ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos, alam ng Diyos kung ano ang makakabuti para sa atin. Ang sa buhay natin po, marami tayong paghihirap na dinadanas. Kaya paman, hindi natin kailangan pa malaman kung bakit ito nangyayari sa buhay natin. Hindi natin kailangan pang magtanong ano mang kahirapang mayroon tayo, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Bagamat sa isip natin ay tila wala ng anumang paraan para masolusyonan ang ating problema, ngayon pa man, ang lahat ng sitwasyon na nangyayari sa atin ay hindi lingid sa Diyos at alam niya kung ano ang makakabuti para sa atin. Kaya, hindi dapat tayo basta kumikilos ayon sa ating pamamaraan o pag-iisip. Gaya ni Jose, sa lahat ng sitwasyon, alam niyo po, ipinagkatiwala niya sa lahat ng Panginoon. Hindi siya gumawa ng anumang hakbang ayon sa kanyang isip o ayon sa kanyang pamamaraan. Bakit? Sa Isaiah 55 verse 8 hanggang 9, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyong pag-iisip, ng inyong mga pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kayo sa lupa, gayon ang aking pamamaraan ay higit na mataas kayo sa inyong pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Ano man ang maging sitwasyon na kaharapin natin, ito ay masusolusyonan sa pamagitan. Ito ay hindi masusolusyonan sa pamagitan ng pamamaraan natin o pag-iisip natin. Alam niyo po, higit na mas mataas ang pamamaraan at pag-iisip ng Diyos kaysa atin. Kung mayroon tayong ganitong pag-iisip, magagawa natin ipagkatiwala ang ating buhay sa makapangyarihang Diyos. Ano man yung maging sitwasyon, magagawa natin magtiwala sa Kanya. Bakit? Dahil yung pamamaraan at pag-iisip ng Diyos ay mas mataas kaysa atin. Kaya huwag tayong umasa sa sarili natin pamamaraan at pag-iisip kapag nasa pagdurusa tayo. Huwag natin subukang solusyonan sa pamagitan ng pamamaraan natin at pag-iisip natin.
Kaya pagkatiwala natin sa Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan na nagsasagawa ng lahat ng bagay. Kaya naman, ang mangyayari sa atin, ito ay nasa ilalim ng pamahalaan ng Diyos. Kaya dapat tayong umasa, magtiwala sa Kanya. Sa Roma chapter 11 verse 20, huwag kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang hatol niya, hindi masiyasat ang kanyang mga lakad. Sa Job chapter 23 verse 11 hanggang 14, lubos na sumunod sa kanyang mga hakbang ang mga pako, ang kanyang landas ay aking iningatan at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, pinagyaman ko ang aking ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Ngunit siya hindi nagbago at sino makakahimok sa kanya? Kung ano ang kanyang dinasa, iyon ang kanyang ginagawa. Sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin at maraming gayong mga bagay ang nasa kanyang isipan. Ang buhay na may pag-asa sa Diyos ay tahimik na sumusunod sa salita hanggang sa ito ay matupad. Ito ang buhay na may pananampalataya. Ito ang pananampalataya na mayroon dapat tayo. Diba alam naman natin yung nangyari sa buhay ni Job. Bagaman nawala ang lahat na mayroon sa kanya, sabi niya rito, lubos na sumunod sa kanya ang aking mga hakbang. Kanyang mga hakbang ang pako. Lubos siyang sumunod. Ito dapat yung pananampalataya natin. Bagaman mawala sa atin lahat ng bagay, bagaman magdusa tayo, dapat sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, ako hindi humiwalay sa kanyang mga labi. Sa English translation po, mas magandang unawain ito. Sabi niya, sa English translation po, pinagyaman niya yung salita ng Diyos. Mas pinahalagahan niya yung salita ng Diyos kaysa kanyang pangunahing pagkain. Diba? So kapag nasa pagdurusa po tayo o nasa kahirapan, pagyamanin po natin yung salita ng Diyos. Higit sa pangunahin na, mas higit sa mga pisikal na pagkain. Bakit? Dahil yung salita ng Diyos, yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Ipinakita ng Diyos sa buhay ni Jose at ang Diyos na kasama ni Jose ay kumilos yung Diyos na kumilos sa buhay ni Jose ay ang Diyos na kumikilos din sa buhay natin. Yung Diyos na nagbigay ng kapurihan at kalwatihan kay Jose ay ang Diyos din na magbibigay sa atin ng kapurihan at kaluwalhatian. Kaya sa mga pagdarusa sa pamumuhay natin bilang anak ng Diyos, kailangan natin maging tapat at magtiwala lamang sa Kanya. Dahil itong mga pagdarusang pinagdadaanan natin ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayaw sa atin. Ang ito na lamang po, tayo po lahat ay umuko at manalangin. Dakila at mapagnaming ang Diyos na nasa langit, Panginoon, maraming salamat po sa salita na ipinangunawa niyo po sa amin. Bagaman kami po ay nasa ilalim ng mga pagdurusa at kahirapan, nawa magawa po namin magtiwala at umasa lamang po sa iyo. Nawa tahimik po kami matyaga na naghihintay sa iyong pagliligtas na kahit na kami po ay nasa pagdurusa. Alam po namin, Panginoon, na itong kasalukuyang pagdurusa na aming dinadanas ay hindi mayahambing sa kaluwalhatiang aming matatanggap. Kaya naman, Panginoon, magalak kami habang kami po ay nasa mahirap na sitwasyon na nagtitiwala o umaasa na mayroong nag-iisang Diyos na kasama namin na tumutulong sa amin anuman ang maging sitwasyon. Panginoon, maraming salamat po. Ito yung aming samang nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.